Ay grabe din itong barangay hall na ito. Bangketa talaga itinayo. Oh. Totoo pala yung sabi ng ating concerned citizen. Barangay hall na nasa mismong bangketa. Pansinin niyo yung naglalakad. Wala nang bangketa kaya nasa kalsada na siya naglalakad ngayon. Pwede po ninyo i-vlog ang barangay hall ng barangay 260. Itinayo ang building sa bangketa at hinarangan one lane ng Benavides Street, Santa Cruz, Manila. Mga students ng Hope Christian High School at St. Stephen School sa kalsada na naglalakad. Na delikado po. Salamat po. Alright, isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan ko. At yun nga po, meron na naman tayong nabasang isang comment sa ating video noon, isang concerned citizen at puntahan sa atin itong Barangay 260 nga dito po sa Santa Cruz, Maynila. So tingnan po natin, silipin natin para makita po natin kung ano nga ba talaga yung sitwasyon at kung totoo nga ba na meron nga barangay hall. Pero totoo na kasi nakita nyo naman sa unang video, no? And again, nandito tayo sa kabaan ng CM Recto at binabaybay po natin itong kalsada. Tayo po ay nakabisikleta. Baka may magtanong po ulit, bakit daw wala tayong side mirror? Ayan, so maraming salamat po sa inyong panunood at pagsuporta kay One Manila TV. Alright, so bago po yun, ipapakita ko muna sa inyo yung dating hitsura po ng barangay hall na yon, or nung part na yon ng Benavides Street na tinayuan ng barangay hall. Alright mga kababayan, balik ulit tayo sa nakaraan. At ito, dito sa CM Recto, ito po Benavides Street. Papasukin lang po natin itong kahabaan na to ng Benavides Street at titingnan nga natin po yung sitwasyon dito noon para makita po ninyo kung ano nga ba yung dating hitsura po ng bahagi na ito. So kung yung mapapansin, meron na po talagang nakatayo rito na barangay hall. So kitang-kita naman po ninyo, di ba? Ayan nasa mismong bangketa po talaga siya, mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila. Noon, pansinin nyo, hindi lang yung barangay hall yung mga nakaparada. Kung yung barangay hall nasa bangketa, nasa kalsada naman po yung mga motor, lamesa, ito may kainan pa rito, 'di ba? Parang mayroon pa kang CR tayo nakikita. Ito may multicab pa. So yan po yung hitsura noon. Siguro way back 2024 or 2023 or 2024 itong video na to. Ito pong itong image na to. Ayan. So kung yung mapapansin sa part na to, pansinin niyo may bangketa, maayos, malinis, 'di ba? Pero pagdating dito, ayan naka-balandra itong mga kagamitan na ito. So ito po ay noon pa, no. Ngayon naman, ito naman yung kanyang kasalukuyang hitsura or sitwasyon po, na kung saan ay makikita ninyo na barangay hall pa rin na bagong gawa. Mukhang in-upgrade nga po, no? Pero kung inyong mapapansin naman ay nawala na po, no, yung mga nakaparadang motor, yung mga kung ano-anong nakita natin before dito sa dating hitsura po, no, ng bahagi na to ng Benavides Street. Sa malayo pa lang ay talagang matatanaw mo na po yung barangay hall na to. So sa inyo nakikita, mas lumaki siya ngayon, konkreto, may second floor. So yan po yung concern ng ating citizen na nag-comment dun sa isa nating mga video. Kumpara ngayon ay medyo mas malinis na yung harap, pero kung inyong mapapansin, nasa bangketa pa rin itinayo itong bagong barangay hall na to. Mapapansin nyo rin yung pangalan po ng isang kongresista sa harap mismo ng barangay hall na ito. At kung inyong rin mapapansin, mayroong parang mga plant box or mga barikada na to na siguro magsisilbing daanan ng tao, pero sa kalsada naman ulit siya nakaharang. So parang may mali pa rin. Ano po? So kayo po mga kababayan, ano po yung inyong reaction or anong inyong komento sa isang concern ng ating taga-Batang Maynila, na yun nga po, no, mukhang delikado para sa mga naglalakad na estudyante
itong street na to parang busy rin po, no? So kung mapapansin po natin, one way itong kalsada na ito ng Benavides Street, itong kahabaan po na ito. So yun nga ang concern ng ating taga-Batang Maynila, na delikado para sa mga estudyante na sa halip na sa bangketa sila maglalakad galing sa school or papasok sa school, ay napipilitan na sa kalsada sila dumaan dahil nga po sa mga nakaharang na obstruction sa bangketa. So yan, napapansin po ninyo sa bandang kanan natin, mukhang isa rin po itong simbahan. Ano po? So ibig sabihin talagang maraming tao sa lugar na to na talagang kinakailangan po ng bangketa. O makikita nyo sa kanan natin, ganyan po dapat, 'di ba? Merong bangketa na siyang madadaanan ng ating mga kababayan. Pansin ko rin lang, bakit kaya may mga halaman sa mismong kalsada? Nasa kalsada na siya, pwede naman dun sa may bangketa. Ano po? So kayo po mga kababayan ko, anong inyong komento? Ito po ay syempre marami pong concerned ang ating mga taga-Batang Maynila. Kaya tayo naman tinutulungan natin sila na mapansin yung kanilang concern. Katulad nga nito, no? Mukhang delikado nga para sa mga estudyanteng naglalakad. So tayo naman tutugunan natin. Ang Maynila naman kasi, ang City Hall, sigurado ako sobrang daming concern na nang natatanggap nila, no? Talagang hindi nila yan kayang sabay-sabayin. Kaya tayo naman kahit paano ay matugunan natin yung kahilingan ng ating mga taga-Batang Maynila, na kahit paano is mapansin yung kanilang concern, at in the future malay nyo mapansin to ng City Hall ni Mayor Isko, at magkaroon ng malinaw na solusyon kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong klase ng obstruction sa mga bangketa. Kaya napapansin po ninyo, school na to, no? Pansin niyo sa kabila, no? Kahit yung pedestrian, hinarangan ng mga sasakyan. Kahit pa sabihin natin one way to, at pwede sila magparada dyan, dapat yung pedestrian, hindi po yan hinaharangan ng kahit na anong obstruction, dahil yan ay tawiran ng mga tao, ng mga estudyante. So yun, kaya comment down below kayo mga kabayan ko, ano pong inyong concern. Baka meron pa kayo dyan na gustong makita, no? At para na rin kayo makapag-tour, no? Para na rin kayo nakapag-tour sa vlog na to sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pa-like, share, and subscribe naman po kay One Manila TV. Thank you so much po, and God bless po sa ating lahat. Thank you po, at mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay ang mga Batang Maynila. Thank you po. God bless, and Manila, God first.